So yan po mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At alam nyo naman, no, nung nakaraan ay napag-usapan po natin ang ginagawa ng Rappler, no, sa TVJ. Ngayon, eto, may nahanap akong video. At ikinagulat ko na ganito pala talaga sila. No, kaya pala nila to ginagawa dahil dito. So ngayon, eto re-reactionan natin yung pagsupalpal, no, yung pagbara, no, yung pagbara sa kanila ni former President Rodrigo Duterte. Tignan nyo rito, pahiyang-pahiya sila. Oo, promise. Habang pinapanood ko to, sabi ko, sana nangyari yan na sana nung nakaupo pa si Tatay Digong, si President Duterte, ang ating mahal na Tatay Digong, eh di sana nasupalpal nila ulit itong Rappler na to. No, ito kasing Rappler wala talaga sa ayos eh. Ito sin kailan ba? Kahapon may pinost po sila. Kapatungkol kay BBM at kay Inday Sara. Tapos may kasamang baboy sa likod. Gusto nyo ba makita yung video? Ito yung video. Ewan ko kung nandito pa ha. Check natin. So, nandito pa nga. O, ito yung video na pinost ng Rappler. Mahilig sila sa ganyan eh. Mahilig sila sa ganyan. Ewan ko na lang ba't hindi ba nakakasuhan tong mga to. So, ito po, panoorin nyo. Wala siyang boses. Ganyan lang siya, gumagalaw-galaw. Tapos nandiyan si ayun, yung pera kinukuha, pumapasok sa mga bulsa. Yung makikita nyo dyan sa screen, no? Pumapasok sa bulsa ni President BBM at Vice President Inday Sara. No, so ganyan yung ginagawa nila sa ating presidente sa Rappler. Ngayon eto, may nanap akong video. Dito talagang pahiya yung babae. Oo, pahiya talaga, no, mga kadabarkads. So, syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipollow na lang din po yung ating Facebook page na nandyan sa makikita nyo sa ating screen. Nalita. Yan, makikita nyo dyan sa ating screen. Pakipollow naman po. Maraming salamat. So, ito po, simulan na natin yung video at ito po at pakinggan natin. So yung mga kadabarkads, ayan na yung video. Ito pa, play na natin. Maganda-ganda to eh. Pia Ranyada of Rappler. Sir, earlier in your speech, you said that the issue on the SEC ruling against Rappler is not an issue of press freedom. But at the same time, during your speech, you were giving comments about the media and about Rappler and Inquirer na sumusobra na kami. So what does that mean, sir? You say that this is not an attack on media, but you also have attacks on media in your own speech. Let me give you an example. Huwag na tayo lumayo. Your inquisitive mind goes beyond its normal proportions. I just tingnan ninyo yung a daily dose of your medicine. Bongo intervenes in the 15 billion. Who gave you idea he can intervene? Where is his signature? Where is your statement? And where is your even a point of reference? Diba data? Ang daming talaga sa akin. But ano hindi ako mag-ibang puro bilyonaryo to? Sa totoo lang. Punta kayo dapat, tanong niya kung sino yan. Ito mga ganito. It seems to appear na intervening because of what money? The things that you're telling have never happened. Pag magtangkap kami na gano'n, ipasa namin doon sa proper Justice Department, it goes to the Justice Department. If the subject matter here is about prostitution, it goes to Tugade. Sir, first of all, you're digressing from the question. Secondly, we also got Sab Bongo's side before publishing the story. So, That even if I do or I do not know that tingnan mo yung hit guy mo. It's not really a work of a sensible person. He's not a military man and interview. What? You think Hindi makapagsalita yung babae ba? and the guys there, you can bribe them? Or you would think na sila papayag na kami ang mag-bribe them the way I talk, the way I've been firing people? Tapos tingnan niyo yung
What do you know about also the vote that Bongo intervene? Find a way na masabi ka nagtotoo nag-intervene kami. I'll give it to you. And if you can find, I will ask Bong to resign tomorrow. Yun. Work on it tonight. Let me know tomorrow and I will fire him. If he did intervene, even for 1 hour. Kasi tingnan ninyo yung mga article ninyo. Maligaya kayong gawain nyo sa kapwa-tao ninyo yan araw-araw. Just because you have the power of press freedom. Masaya ba kayo na gawin nyo sa tao yan araw-araw? Rappler, masaya ba kayo ginagawa nyo araw-araw yan sa TVJ? Ha? Salamat kayo, hindi na si Duterte ang presidente ngayon. Dahil kung yan, pahiya na naman kayo. Eto mga kadabarkadsa, ang dami po, sobrang dami. Halos araw-araw. Paiba-ibang post nila tungkol sa issue ni Wally Bayola, Pepsi Paloma. Ngayon yung kay Jose naman. Tapos yung pati yung kay Jose, pati yung kay Zombie, pinopost pa rin. Tapos na nga pinopost pa. Kung ano, sa lahat ng site, sa lahat ng page, ito yung Rappler ang pinakamatindi. No? Pinakamatindi talaga, super talagang baboy sila lumaban. Totoo. Magalit man kayo, pakialam ko. Totoo naman, yung ginagawa nyo sa TVJ, hindi ba? O dapat nga kinakasuhan kayo eh. No, dapat kinakasuhan tong mga to eh. Kung bakit hanggang ngayon meron pang ito dapat yung is din sa inaaksyonan ng gobyerno eh. Kaya kay Senator Rapi Tulfo, nananawagan ako sa iyo. Sana sana po bago nyo bigyan ng kapisanan ng mga vlogger na inyong ipinapatupad, sana unahin nyo po yung mga ganito katulad ng Rappler. Yan, yung mga alam niyo yung mga page na puro pambababoy ang ginagawa. Dapat ayun nyo inuuna nyo, Sir Senator Rapi Tulfo. Hindi yung kami mga vlogger dito. No, kasi pinag-iinitan nyo kami mga vlogger eh. Yung iba lang, hindi naman ako kasali doon. Hindi ko naman binabanatan niya si Senator Rapi Tulfo. Yun lang yung suggestion ko, sana unahin niya itong mga page na to bago yung mga vlogger. No? At ayun nga, dito natin malalaman bakit nila to ginagawa. Papatungkol sa ating gobyerno. Eto, dito nyo malalaman yan. You here is not press freedom. The way your masters, the elite, yung may-ari niyan, and you are not even constitutionally allowed to go into the media with pretext of yung depository. What kind of a salam of it is that? You are a Filipino who has allowed to abuse our country. Tama. And you are an active participant of that. Yan ang mahirap. In the name of the Holy Grail of press freedom. Yeah. Sa pool. Yan ang totoo talaga yan. Sumubra kayo. Pati ako ilang. You're not only throwing toilet paper, you're throwing shit at us. Hi sir, good evening Sumubra po. kayo. Talaga. Sir, good evening po. Yung amo mo, anong kaso niya? Why do you do research about people? Why don't Hindi you nakapagsalita research about si people ate. you're working with? It's not to be a group of companies Lopez before. They borrowed billions from itong bangko na DBP. They never paid. You know what happened at the end of the day? It was condoned by the powers because they are the elite. Yan ang dapat kayo ang kalaban ng mga komunista, hindi kami. It's about time that kayong mga mayaman, putang ina, huminto kayo kakaabuso ninyo. Ginagamit na yung media eh. Bastusan, bastusan tayo. Pero kayong mga yaman, hindi kayo makakalamang sa amin. Wala kayong makuha sa amin. Tignan ninyo, one of these days I'll file a plunder case. Pag pinayag ko plunder case, you will go to jail without a bail. No. Tignan ninyo.
Mga gago kayo. yung inyong mga reporter, they will be allowed to criticize us. But you go to jail for your crime or crime. Pero kayo, you continue being employed. Hindi namin ipasara. Hindi ko ipasara yan. Bakit ko ipasara? Hindi ko kilala yung putang ng sect na yan. Puro Aquino yung trabahante dyan. Oh, ano, gets nyo na. Kaya naman pala eh. Eh, puro Aquino pala, puro Dilawan pala yung mga empleyado dyan eh. Nagtataka ako kasi ni minsan hindi sila nag-post ng issue ni Vice Ganda eh. Pag kay Vice Ganda ang pinopost, napakagalang ng mga walang ya. Ang lulupit ng mga linyahan. Pero kapag TVJ, gagawa pa ng video, sasabihan pang 1,000 isang laslas. O, ganun sila kawalang ya. Ayun pala, mga Dilawan naman pala. Kaya naman pala, palakpakan. Palakpakan na may kasamang ang lupit, no? O, di ba? Yan si Duterte na nagsabi si Tatay Digong nga. Mga Dilawan naman mga empleyado dyan eh. Kaya pala nagtataka ako halos araw-araw nilang binababoy si VP Sara, si President Bongbong Marcos, si Duterte, wala na, hindi na nila kasi nasupalpal na sila eh. Yung TBJ ang kawawa ngayon, inaaraw-araw. Pati ba naman yung kay Eugene Domingo at Jose Manalo? Yung ano nila na yun? Ano ba yung tawag dito? Ano ba yung segment or show nila noon ni Eugene Domingo na Eugene Domingo ba? Tama ba? Eugene Domingo. O, yung basta yun na yun. No? So, bali nakakandong si Eugene Domingo kay Jose Manalo. Sabi ng caption doon, ewan ko kung pag nakita ko sa video, papakita ko dyan sa screen. Parang ang caption nata doon, parang, bakit ito hindi tinawagan ng MTRCB? Oh, yun yung caption doon. Sabi ko, walang ya talaga tong mga to. Malulupit. O ngayon, supalpal kayo. Alam niyo kung halimbawa nandito lang si Tatay Digong, kung siya pa rin yung presidente, supalpal niya mga lokong yan eh. Ba't kaya hindi kinakasuhan ng gobyerno natin yan, no? Bagay, sayang sa oras nga naman. Wala kayong makuha sa amin. Tignan ninyo, one of these days I'll file a plunder case. Pag pinayag ko plunder case, you will go to jail without a bail. Tignan ninyo. Mga gago kayo. yung inyong mga reporter, they will be allowed to criticize us. But you go to jail for your crime or crime. Pero kayo, you continue being employed. Hindi namin ipasara. Hindi ko ipasara yan. Bakit ko ipasara? Hindi ko kilala yung putang ng sect na yan. Puro Aquino yung trabahante dyan. Bakit kami ang curtailment of press freedom? Katagalan ninyo naglumilitse sa amin. Pakitain na nga, tinatapon ninyo sa amin. Kayong pa kayong magsabi ng curtailment of press freedom. Masyado ninyong abusuhin yan. It's a privilege in a democratic state. You have overused and abused the privilege in the guise of press freedom. Hindi nga kayo, you did not know that you were working for a government. Who owns the property? It's not a Filipino. Anong pangalan yan? Hindi na kayo nahiya. No, of course not. You know that it is being funded. Baski sabihin, Nakayuko na lang si ate. Not owner. You are funded by foreign money. Are you not
ashamed of that? You have the money and that yung Rappler mo was being funded by a foreigner. And you had the goal to attack people using foreign money. Yung sweldo ninyo, galing roon yan. Basahin mo ulit yung article ngayon. Today's newspaper. Ano, kung sabihin mo, I will withdraw my exposure. Oh, saan kayo makuha ng sweldo? Di magkausap talaga kayo. Bakit? What do you want? You know, you can always go into a horse deal. No need really to, putang ina yung kumpanya mo, pera ko yan. Although I do not have a say in the management of what Pia Renada says, but I can cripple your company by just withdrawing my investment. Basag! Ano, Rappler, salamat kayo, matagal na tong video. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam ng kayo ang pinapahiya? Ang daming tao niyan, kawawa lang yan. Kasi yun, yung babae, empleyado lang naman yun, no? So, ang pinakamaganda niyan, yung pinakamayari or pinaka-leader ng Rappler na yan. Alam nyo, kontra ano talaga yung gobyerno noon pa. At kapag yung may mga celebrity, yung mga celebrity na alam nilang kampe sa gobyerno natin at hindi sa panig nila ng mga dilawan, todo paninira ang mga loko. Oo. Tingnan nyo yung ginagawa sa TBJ. Alam naman nila na ang TBJ is BBM yan. BBM Sara Duterte yan, no? Tingnan nyo ginagawa. Ang pangbabalahura nila sa TBJ. Pero kung dilawan yan, wala kayong may kitang pambabalahura dyan sa mga yan. Kaya pala ni minsan, kinalikot ko yung page nyo. Burahin ko kaya, no? Hindi, wag. Kaya pala nung kinalikot ko, or hinalungkat ko, anak ng teting, meron nga doon post kay Vice Ganda, malaanghel yung salitaan eh. Oo. Pero pagdating sa TVJ, sana. Kala mo sobrang dumi ng TVJ eh. Tapos, yung mga lumang issue, hinahalongkat. Ngayon, Lunes hanggang umaga, tanghali, hapon, siguro mga 5 post. Oo. Lunes, Wally Bayola, 5 post. Ano, hanggang hapon yan, may midnight snack pa. Pagdating ng Martes, kay Tito Soto naman, mapatungkol dun sa naano ka lang. Yung sa single mom issue, yung naano ka lang, sabi ni Tito Soto. 5 upload, 5 ano rin yun. 5 post sa isang araw, may midnight snack na rin. Pagdating na naman ng sunod na araw, yung issue na naman kay Joey De Leon. No, yung iba't ibang mga issue, yung mga katulad ng mga dati pa, hindi ko na matandaan eh. Ilang post ulit yun, ilang post ulit. Kay Tito Soto na naman. Kay ano na naman, kay Bossing Vic Soto. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko nga lang nilalabas eh. Kasi sabi ko, ma-high blood lang kayo pag napanood nyo, pag nakita nyo eh. Kay Bossing Vic Soto na naman, kay show, ganito ganyan, iba't iba daw yung asawa. Sabi ko, pati ba naman yun? Tapos, sumunod na araw, si Jose na naman. Yun nga, yung kay Eugene Domingo, na nakapatong. Nakapatong siya sa hita ni Jose, tapos parang nag-aarutan, hindi daw inaano ng MTRCB. Tapos, pagdating ka sa mga alam nilang kakampi nila, wala nga. Alam nyo kayo, Rappler, no? Ito, hamunin ko kayo. Bigyan nyo ako ng isang vlogger nyo dyan.
Oh, ano tayo? Magdebate tayo. Oh, may mga nakikita akong ano eh, may mga nakikita akong mga lalaki at babae ng mga empleyado nila na yun mismo yung nagsasalita, hindi na po sa video na mismo. Oh, hamunin ko kayo. Game. Debate tayo, no? Ang topic, paano nyo mapapatunayan sa akin yung mga kasalanan ng TBJ? Tapos, ang gagawin ko lang sa inyo, papatunayan ko din kung bakit hindi nila yan ginawa or bakit talagang fake news lang yung mga pinaggagawa nyo. Game. Graduate, tapos ng pag-aaral versus graduate elementary, game mo. Tingnan natin kung hindi kayo mapahiya. Hindi ako nagyayabang. Ako, pag sinabi ko, gagawin ko yan. Ewan ko lang kung lalaban nyo, Rappler. Ewan ko lang. Oo. Patalikod din tumira to, kagaya ng mga boss nila eh. Yun po mga ka-Dapper Cats, anong masasabi nyo dito sa video na to? Sorry sa mga nabanggit ko kung ano man. Pero yun nga, Rappler, alam mo, mas maganda, bigyan nyo ako ng isang vlogger nyo or isang tao nyo. Magdebate kami. Patunayan nyo sa akin kung totoo ba yung mga issue ng Tito Vic and Joey. Tapos, lahat naman din yan, papatunayan ko sa inyo na hindi totoo yan. Promise. Basta, testingan nyo kami ng mga TBG defender. Sabi ko sa inyo, graduate ng college, high school kayo. Ha? Versus graduate ng elementary. Hindi pa nga eh. Hindi pa nga graduate ng elementary. No? Pero try natin. Tingnan natin kung isopalpal ko sa inyo lahat. May kasama pang dura. Hindi kasi nakakabuisit na kasi mga ka-Dapper Cats. Alam nyo, inaaraw-araw na nila yung TBG ngayon eh. Ilan yung pages nila? 3 ata? 4? Di ko alam. Basta marami yan. Iba't iba yung pinopost nila. Basta kapag isang celebrity na may issue at alam nila na hindi naman panig ng Dilawan or ni Lenny Robredo, yun, binabanatan nila yan ng paulit-ulit. Pero pag alam nilang panig yan at todo suporta. Sarap pagmura, no? Sarap pagmumurahin. Kaso hindi pwede. Hindi pwede. Nahihiya rin kasi ako sa mga nanonood sa akin pag nakakapagmura ako. So, minsan hindi mo mapigilan. Lalo dito, nabubuisit ako. So, yung mga Dapper Cats, hanggang dito na lang yung video natin. Baka kung ano po yung masabi ko. Pasensya na. Medyo pinaikli ko lang yung video natin, no? Kasi nanggigigil talaga ako dito sa Rappler na to eh. Wala nang ginawang tama. Puro na lang pangbababoy sa gobyerno, pangbababoy sa TBJ ang ginagawa. Pero yung kababuyan nung dating gobyerno nila ay hindi nila pinupuna. Pinupuna nila yung gobyerno natin ngayon. Pero yung kahayupan at kababuyan ng Dilawan noon, hindi nila pinupuna. Sorry Sorry sa mga nakarinig niyan. Pero yan ang totoo. No? So yun, hanggang dito na lang itong video natin, and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Ingat kayo palagi and peace. At ito, mag-iwan ako ng isang kasabihan. Sige, pipilitin ko kahit high blood ako. Ni minsan ang pula ay hindi pwedeng maging dilaw. Boom! Hoy, totoo yun ha. Ang pula ay hindi pwede ni minsan na maging dilaw. At ang pula ang mananaig at hindi ang dilaw. Ingat and God bless. Peace.